Dumalaw ang Pangulong Duterte sa isang ospital sa Cagayan de Oro City kung nasaan ang mga sundalo na sugatan sa bakbakan sa Marawi. Ang mainit na balita hatid ni Salima Refran. Duda si Pangulong Duterte na ISIS ang nasa likod ng pag-atake sa Resorts World Manila noong Biyernes na ikinasawi ng 38 at kinasugat ng higit 50. Hindi yun ISIS. Bakit mo nakawin ang plastic na alam mo naman hindi mo magamit? Luko-luko pa lang yun. That guy is crazy. Ang siniguro niya yung plastic chips. For what? Hindi naman niya gustong pumatay. The work of the ISIS is more cruel and brutal. They would just simply kill people for nothing. Pero hindi pa rin daw isinasantabi ng Pangulo ang anggulong ito. I cannot have a good reading dyan sa, he has no connections at all sa reliable, Wala pa kaming nakita. Baka meron. It is possible it could be the handiwork of. Pero as of now, wala kami yung mga contact niya. Sinabi yan ng Pangulo habang nasa Camp Evangelista Hospital sa Cagayan de Oro kahapon para bisitahin ang 63 sugatang sundalo mula sa bakbakan sa Marawi. Kabilang sa kanila ang 7 sugatan sa accidental airstrike na kinasawi naman ng 10 sundalo. Tumanggap ang mga sundalo ng Military Merit Medal. Humingi naman ang paumanhin ng Pangulo para dito. We are sorry that it happened. And I hope that this will not be repeated. I assume full responsibility for this. I have said that ako lang. So those bombings were under my orders. And I will account for it. Sabi pa ng Pangulo, kung tutuusin ay kayang tapusin ang laban sa loob ng 24 oras. Pero ayaw niya itong gawin dahil masasakripisyo ang buhay ng mga sibilyan. Ito sabi ko, itong gera na ito, in 24 hours tapos to. All I would say is fire at will, at anything moving, and bomb the whole place, and that is it. But we cannot do it. Ang kalaban kasi, they have no compaction about bibira sila, baril sila dito, doon. Sa kanila mamatay yung civilian, o sundalo, o polis, baliwala sa kanila yan. Ipinaaresto rin ng Pangulo ang mga umano'y narco-politicians at iba pang pumupondo sa grupong Maute. And if there's a probable cause, I would like them to be detained forever. Nabanggit din ulit ng Pangulo si Police Superintendent Maria Cristina Nobleza na naaresto sa Bohol kasamang ilang miyembro ng Abu Sayyaf Group. Dapat bitayin at public hanging. And I will not hesitate to do it if it comes to that. I will hang every traitor dito sa gobyerno. Mula rito sa Cagayan de Oro City, Salima Refran, GMA News.